Mga kabalik-usap tayo ng diretso ha. Sa Pilipinas, parang ganito ng ugali ng maraming politiko. Corruption is not bad. Masama lang ang korupsyon kung hindi ako kasali. Yan ang sakit. Hindi ito hula, hindi ito chismis. Ito ay realidad na lantad kahit saan ka tumingin. Sa global ranking ng korupsyon, ang Pilipinas ay nasa 114th out of 180 countries. Score, 33/100. Ibig sabihin, sa tingin ng mundo, mas malapit tayo sa maruming sistema kesa sa malinis. At ayon sa survey, 97% ng Pilipino naniniwalang malaganap ang korupsyon at 59% ang nagsasabing normal na ito. Kung normal na ang mali, ang abnormal tayong mga hindi pumapayag. Tignan natin ang flood control scandal. May halos 545 billion para sa flood project. Maganda sana kung nagawa ng tama. Pero ayon sa investigasyon, substandard ang trabaho. Overpriced ang kontrata at may 20% o higit pang kickback. Bago makarating sa semento, dumadaan muna sa komisyon. At hindi to kwento-kwento lang. May case ng health worker na si Cristina Padora sa Bulacan. Namatay habang naglilingkod sa baha dahil sa unsafe environment. Kung maayos ang flood control, maaari sanang hindi nangyari yon. Kaya kapag may politikong nagsasabing trabaho lang to, walang personalan, ang sagot ng bayan, hindi nga personal sa'yo, pero sa pamilyang namatayan, sobrang personal ito. Tandaan, ang korupsyon may bangkay, may ulila, may bahay na winasak, habang bilyon-bilyon ang pinapaikot sa infrastructure, ang health sector naghihingalo. May repeated budget issues at cuts na kinontra ng mga health advocates at unions, kasama ang PGH at ibang public hospitals sa mga nakaraang taon. Ang medical assistance for indigent patients, binawasan pa mula 633.8 million pababa sa 549.8 million. Ibig sabihin, mas kaunting tulong sa mahihirap na pasyente. Samantala, ang budget ng DPWH para sa 2025, higit 1.03 trillion para sa public works, kabilang ang flood control. Pero sa PGH, sa DOH, sa mga kapitbahay mong may lagnat, ubo, o walang pambili ng gamot, ang sagot, pasensya na po, wala nang pondo. Kaya tandaan natin, ang Pilipinas hindi naghihirap. Ang problema, hinaharang ang pera bago makarating sa pasyente. Pinakamasakit, kapag naglabas ka ng katotohanan, ikaw pa ang kakasuhan. Ito ang pinakabulok na parte ng sistema. Sa ibang bansa, kapag may whistleblower, pinoprotektahan, pinapakinggan, iniimbestigahan ng reklamo. Sa Pilipinas, madalas kabaliktaran. Kapag may nag-report ng anomalya, idedemanda ka ng libel, tatakutin, ipapaaresto, pahihirapan sa korte. At bakit? Simple lang. Dahil ang politiko may pera, may top lawyers, may connections, ikaw, may konsensya lang. At alam nating lahat sa bansang ito, mas malakas ang pera kesa sa konsensya. Pero ito ang halimbawa. Kung public official ka, public figure ka. Kung may pagdududa ang trabaho mo, ipakita ang ebidensya. Ipakita ang dokumento, ipakita ang audit. Hindi mo trabaho takutin ang nagtanong. Hindi mo trabaho idemanda ang whistleblower. Kung malinis ka, di ba dapat mas eager ka pang patunayan ang sarili mo? Pero hindi. Sa Pilipinas parang ganito ang rule. Kapag tinamaan ng issue, si whistleblower ang sisisihin. Kaya marami ang takot magsalita. Tingnan natin yung nangyari sa Malacanang mismo. In-announce ng Palace na ang dating Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang opisyal na nag-resign out of delikadesa matapos maling ang kanilang mga opisina sa flood control controversy. Parang maganda pakinggan, di ba? Out of delikadesa. Parang nobela.
Parang honor. Pero ilang araw lang si Bersamin mismo nagsabi, I did not resign. I was asked to step down. Hindi totoo na nag-resign ako out of delikadesa. Sa madaling salita, iba ang kwento ng Malacanang, iba ang kwento ng mismong opisyal. Tapos sabi naman ng Malacanang, na-replay siya. Prerogative ng president, pero resignation pa rin ang narrative. Mga kabalik, kung sa simpleng tanong na nag-resign ba o ni-replace, hindi pa sila makapagsabi ng diretsyo. Paano pa sa bilyon-bilyong flood control at budget insertions? Pag sinabi nilang out of delikadesa, pero ang mismong tao nagsasabing hindi ako kusang nag-resign, anong tawag natin doon? Ang tawag doon, kwento management, damage control, hindi konsensya. Ngayon, balik tayo sa flood control. Hindi lang ito tungkol sa mga engineer at contractor na walang muka. May pangalan, may pwesto, may conflict of interest. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay naglabas ng punto. May mga kontratista na kasama sa listahan ng top flood control contractors ng Pangulo. Nakonektado umano sa illegal official at lokal na tauhan ng DPWH sa Batangas. Kaya nag-raise siya ng issue ng corruption at conflict of interest sa flood projects. May mga report din na sa kabuuang flood control scandal, hindi lang iisang congressman, kundi higit 17 na mambabatas at ilang contractors ang nasasangkot na sinasabing umaabot pa sa 25 to 30% kickback bawat proyekto. Isipin mo to mga kabalik. Congressman ka na, contractor o ka-close contractor mo pa. Tapos ikaw din ang nag-a-approve ng pondo. Hindi na to conflict of interest. Ito ay business model na nakaplug sa tax ng taong bayan. Kaya kahit alam na ng lahat na under investigation na, kahit may listahan na, may hearing na, may expose na, may ilan pa ring tuloy-tuloy ang racket. Bakit? Simple. Walang takot. Walang totoong accountability. Walang nakakulong. Hanggat walang napaparusahan, ang mensahe sa mga korap, klaro. Sige lang, wala naman nangyayari sa mga nauuna sa iyo . Halimbawa Cebu flooding. Nang nagbaha sa Cebu at nalubog ang mga bahay, ang buong komunidad dapat may karapatang magreklamo, magtanong, mag-file ng class suit, idemanda ang LGU at mga ahensyang pumalpak kung mapapatunayang may kapabayaan o mismanagement. Sa prinsipyo, pwedeng mag-class suit ang isang subdivision, isang barangay, isang lungsod. Pero sa totoo lang, may pera ba ang ordinaryong Pilipino para doon? May lawyer ba sila? Kaya ba nila ang gastos, filing fees, at taon-taong paglilitis? Ito ang inequality. Kapag mahirap ang nagreklamo, ang hirap umusad. Kapag politiko ang nagdemanda, mabilis ang galaw. Ito ang pinaka-core ng problema. Sa isip ng maraming politiko, corruption is not wrong unless hindi ako kasama. Kaya may budget insertions, kaya may overpriced projects, kaya may ghost contractors, kaya may substandard na infrastructure. At tayong mga Pilipino, pasahero sa pelikula ng kasakiman. Mga kabalik, tandaan nyo, sa bawat pananahimik natin, tumatapang ang korap. Tahimik tayo, tuloy kickback, tuloy bulok na proyekto, tuloy baha, tuloy kakulangan sa gamot, tuloy pagkamatay ng inosente, tuloy ang hirap ng bansa. At ito pa masakit. Tayo ang nagbabayad ng buwis, tayo ang pumipila sa ospital, tayo ang lumulubog sa baha, pero sila ang yumayaman. Hindi pwedeng manahimik ang Pilipino. Huwag nating inormalize ang korupsyon. Kapag may nagsabing ganyan na talaga, sabihin mo, hindi, ganyan kasi pinapayagan natin. Maging citizen auditor, tanungin ng barangay, munisipyo, proyekto, sino kontraktor, magkano budget, nasaan ang audit report, protektahan ng mga whistleblowers. Huwag nating hayaan silang mag-isa. Isang boses lang sila. Pero kung kaya nating dagdagan ng libo-libong boses, mas malakas sila kaysa sa pinakamahal na abogado ng politiko. Gamitin ang social media para sa katotohanan. Kung kaya nilang magkalat ng propaganda, kaya nating magkalat ng facts. Panagutin ang dapat managot. Walang kulay, walang party, walang idol. Kung nagnakaw, dapat managot, period.
Mga kabalik, ganito na lang ba talaga tayo? Baha tuwing ulan, walang gamot sa ospital, walang pondo sa mahihirap, pero may bagong mansyon, bagong SUV, bagong rest house ang ilang opisyal. Kung pagod ka na, kung sawa ka na, ito ang unang hakbang. Huwag kang manahimik. Huwag kang magbulag-bulagan. Huwag kang matakot. Sa balik values, hindi tayo anti-gobyerno. Pero siguradong anti-corrupt at anti-kapabayaan at anti-panlilinlang. Sa susunod na episode, gagawa tayo ng guide kung paano mismong barangay level pwedeng bantayan ng mga kabalik at bawat proyekto. Tanong ko sa'yo, handa ka bang tumayo o magiging tahimik ka pa rin? Truth in motion, minds aligned across park paths, social streams in time.